mahapit, madikit, at malupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala, Falcon. Galalala, Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala, Falcon. Galalala, Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala, Falcon. Galalala, Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala, Falcon. Galalala, Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, GZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. GZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Desaldrico Ako 4. naman si Edniel Paroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin.
Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si
Magandang umaga, Pilipinas! DZRH Radio 666 kHz. Luzon, Visayas at Mindanao. Ang isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang linggo. Pilipinas ang oras. Alas 9:16 ng gabi. Mga balitang showbiz, inaabangan, pinag-uusapan, mga intrigang umatikabo, naglalagablab, nag-aapoy, chika to the max ng mga hinahangaan nyong artista. Dito lang sa Showbiz Talk with Morley Alino. Yes! Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po, si Morley Alino, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes. Ito na po ang inyong titaganda na pagkaganda-ganda, sabi ng aking ina. Bati! Siyempre, batiin natin ang ating super mahal na nanay, si Mami Sherry Ramirez. Nariyan din si Joyce Ramirez. Oy! Mama Norma Karingal. At syempre pa, si Nanay Linda Asonsa. Bati pa rin tayo kay Darrell Bert Almira. Si Lisa de la Cruz Bilale, ang aking pamangkin. At syempre pa, mula naman sa opisina sa tanggapan na nag-iisang Star for All season na si Ate B, binabati natin si Christopher Boyet Katigbak Asilo. Ay, bati pa rin si Jericho Ferrer at syempre ang pamangkin ko si Almira Soria mula sa Canada. Si Ate Yours. Oh! Ready na ba kayo sa ating chikahan, sa ating kwentuhan, sa ating chismisan? Yes naman! Heto na, magchika, magchismisan tayo. Well, sa totoo lang, kanina po ng tanghali, kami po ay nagtungo sa isang presscon. Ayan. Nagpunta kami sa presscon ng pelikula na entry sa Cinemalaya. Ito ay ang pelikula ng Breeze Production. Bryce Production. Ayan, ito ay ang pelikulang
Ano nga ba kasayawan? Ano ba doon? Tama nga ba? Well, nagkaroon nga kami ng chance na makausap dito ang ating mga kaibigan. Ayan ating mga kaibigan, oo, na kung saan ay masaya na nakipagkwentuhan sa atin ang grupo ng nasabing kakasayawan. Ayan, kakasayawan, ibig sabihin kakakuya. Yung kasayawan naman at the near na Ilog River, parang gano'n yata yun. Oo, tama. Tama nga, oo. Tama nga ang aking pagkakaano. Brother from another river. Ayun. Kakasayawan. Brother from another river, na entry ito sa darating na Sinimalaya. Yes, ang bongga namin ito. At ito ay produced ng Bryce Entertainment Production and IGMF Film Production. Ayan, ipakita nga natin ang ating pakikipagtsikahan, ang interview natin dito kay Mami. Ayan, kay Mami muna ha. Mami Annalisa Aklan, na kung saan siya ang producer at inamin niya po sa atin na nag-produce siya ng nasabing pelikula dahil mahal na mahal niya ang kanyang apo at higit sa lahat ay maraming beses na pala siyang na-scam. Kaya naman ang ginawa niya ay nag-produce na lang siya ng pelikula para sa kanyang apo na si Bryce Nicolo Mercader. Ayan. Si Bryce Nicolo Mercader ay ang batang bida para sa pelikulang Brother from Another River o Kakasayawan. Kaka is parang kuya, sayawan, hindi ito dancing kundi ito yung from another river. Kasi ang naging bida rito ay si Nico Mercader o Bryce Nicolo, at ang kasama niya rito bilang kaibigan ay isang indigent mismo. Ayan, galing mismo na isang taga Mindoro, Mangyan. Well, pakinggan natin ang ating pakikipag-usap kay Mami, ayan, na Annalisa Aklan. Go. Magkaibigan ng dalawang bata. Mami, bukod sa pagiging apo niyo si Nicolo, ano pa yung dahilan? Bakit sinugalan mo siya ng ganito kalaking pera at ginawa mo siya ng pelikula? Actually, di ko alam kung pwede kong i-discuss to sa inyo, pero ang totoo, marami pong trials na nangyari sa amin. Mula, kasi nung bata pa po si Nicolo, nakikita ko siya na yun talaga ang gusto niya. So, bilang lola, syempre, alam mo naman mga lola, syempre, susuportahan natin. Marami kaming pinagdaanan talaga na nai-scam kami. Puro nai-scam kami, maggagawa ng movie, maglalabas yung anak mo sa ganito, lalabas yung sa... Parang binibilang-bilang, parang malaki-laki na din. Yung na-scam sa'yo, Opo, parang Mami, malaki na rin bakit parang naiiyak ka? Bakit parang Pero huwag na natin sabihin. Mami, bakit parang naiiyak ka? Habang sinasabi mong na-scam ka? Kasi parang nakikita ko po doon na bakit hindi ko na lang sugalan na lang yung apo ko, na ako na lang mismo sa sarili ko, kesa yung pera ko nawawala lang na hindi ko alam kung saan na pupunta. Yan, doon po ako nagsimula. And then yun po yung story na nung finish ko po siya kay Direk, ito yung story, gusto ko ganito yung maging takbo ng story natin. Pinag-aralan naman po ni Direk. Pero ang totoo po talaga, kung bakit talaga na parang nainganyo na rin ako, parang hindi ko alam, parang revenge movie ba to or what, na pakita ko sa kanila na hindi habang panahon ganito hinihingi ako, naakasa ako, tingnan ko o try ko ang kakayanan ng ako kung saan talaga kami dati. Pero mga ilang pesos na scam for Direk? 3 times. Taga-show. Ang 3 times siyang na-scam. Hindi naman mga taga-showbiz, kundi parang ang nangyari parang mga parang
grupo. Yung mga grupo na nagsasabing, igagawa kita ng pelikula, chuchuchu, tapos hindi naman pala totoo. So, na-scam siya ng almost 2 million pesos. So, naisip ni Mami Annalisa Akla na bakit hindi na lang siya mismo ang mag-produce para sa pelikula ng kanyang apo na si Bryce. Pero sa totoo lang, sabi nga ni Mami, ay sobrang saya siya dahil kahit sabihin pa, although naniniwala siyang kikita ang pelikula, kahit sabihin pang hindi kumita kung sakali man, ay masaya pa rin siya dahil naigawa niya ng pelikula ang kanyang apo na talagang pangarap na pangarap. Ayan ni Nicolo na siya ay maging isang artista. At sa nasabing press con pa rin, ay nagkaroon din ng chance na makausap namin si Nikki Valdez. Ayan, at sinabi ni Nikki Valdez na ganun lang din ang kanyang katuwaan at napasama siya sa pelikulang ito dahil for the first time sa tinagal-tagal niya sa pelikulang Pilipino ay ngayon lang siya talaga napasali para sa Sine Malaya. Well, pakinggan natin ang pahayag nitong si Nikki Valdez. Sobrang masaya po ako to be immersed with the Mangyan tribe, people. Hindi biro yung naging experience, but it was a very good one. Especially for someone like me na first time mag-Cinemalaya. Ano pa ba? Ngayon lang ako nakakita ng may nagsusuot pa ng bahag sa Mangyan. And to go back to basics, yung nakita namin yung ang saya nila, no? Ito yung buhay nila. Ito lang din naman yung buhay noon before we had social media, before we had all kinds of gadgets. Ang saya ang liit ng community nila, pero nakita namin, sabi ko 5 p.m. pa lang, nagsisiga na sila, magluluto na sila. And makikita mo, magkakakilala lahat ng tao. Dahil nga siguro walang gadgets, they talk to each other. And to be able to get a signal, kailangan mong magbayad ng PisoNet. Oo, kailangan namin magbayad ng PisoNet. At swerte kapag hindi na brown out sa lugar nila. So, for me... So, may kuryente naman? May kuryente, pero sobrang limited din. And pagka minsan, sobrang daming ginagamit, sabay-sabay, naabutan kami ng brownout. But you only see yung basic needs ng tao na masaya na sila sa kung ano meron sila, sa kung sinong meron sila at kung nasaan sila. May mga nakausap pa kami ng mga elderly naman po, mga nanay. Sabi ko, wow, ganun sila ka-healthy. May nakasama kami sa isang eksena na sabi niya, nanganak pa siya at 50 years old. Talaga? Yeah. Imagine nanganak ng 50 years old siya noon. Well, ibig sabihin, ewan ko kung ano ang may dito sa medical legal nito, wala akong idea. Pero ang alam ko kasi hanggang mga 45 natin panganak na babae, no? Pero ito ang kwento nitong si Nikki Valdez, nakausap daw nila yung babae na napaka-healthy. Healthy daw yung mga tao diyan, yung mga mangyan, napaka-healthy daw ng mga mangyan. At hindi ito more on karne, more on gulay at mga isda-isda sila diyan. More on the maayos na pagkain. Ayan ang kinakain pala nila doon na hindi katulad natin dito sa Maynila, baboy, karne, matataba, puro taba, puro mantika, doon talaga maayos. Tsaka yung mga bata daw doon, hindi rin tulad dito sa mga kabataan natin dito na walang ginawa kundi mag-cellphone, magdamag, nagsi-cellphone. Doon hindi. Ang mga bata doon naglalaro ng laro talagang pangbata. Hagisan ng mga tsinelas o kung ano naman yung parang nagbibilog-bilog, nagsasayaw-sayaw, mga ganon. At parang mga sinauna talaga. Kaya naman yung mga tao doon
ay very healthy. Naikwento nga din na noong panahon pala ng pandemic, yung lugar ng mga mangyan, ayan na, napaka-safe sa COVID dahil kung may nagka-COVID man parang iilan lang, pero maayos at maganda ang naging takbo ng mga mangyan. May mga mangyan pa pala hanggang ngayon na nakabahag pa rin. So ibig sabihin, napakaganda ng kanilang pag-shoot dahil umakyat pa sila sa tuktok ng bundok. Malayo pa ang kanilang pinuntahan at dumaan pa sila sa mga sapa, sa mga ilog. Ayun ang kanilang pinuntahan. Actually, lahat ng cast ng pelikulang Kakasayawan kung iisipin mo parang dancing film, no? Hindi po. Ito ay drama. Tungkol po ito sa magkaibigan. Well, hindi ganun kakilala yung mga artista na kasama rito sa Kakasayawan. Ang tanging artista dito na talagang masasabi mong kilala ay si Luis Alandi, Nikki Valdez, ayan. At ang iba naman ay sina Dennis Dato, tapos Quinay Mercado, Carl Medina, mga hindi masyadong kilala pero nakagawa na sila ng mga pelikula. Si Noel Folac with the special participation of Benedict Ramos, ayan. At syempre, ang bida dito ay si Bryce Nicolo Mercader na antabayan na natin na baka magkaroon ng pagkakataong mag-live sa ating programa ni Gorgie Rula or sa programa ko by Sunday. Well, sa totoo lang, ang kabuuan ng pelikulang ito na Kakasayawan ay tumutugma o nagsasalarawan sa mga katutubong Pilipino ang buhay, tradisyon, paniniwala at kung ano ang mga pinagkakaabalahan ng mga katutubong Pinoy. Marami tayong matutuklasan dito. Kaya naman, sana suportahan natin ang nasabing pelikula na ipalalabas at magiging isa sa mga entry sa Sine Malaya. Ayan abangan po natin ito. Thank you so much sa imbitasyon. Ayan, of course, Salvi Asis. Ang maganda at kaakit-akit na si Salvi Asis. Thank you so much. Tuloy-tuloy ang chikahan. Tuloy-tuloy ang kwentuhan. Siyempre pa, dito lang yan sa programang Mahal ng Bayan. Emilita Guevara, my classmate, kumusta na? Si Risa Rodriguez, si Ate Yours, sa mga kabatchmate ko sa sa Isabelo de los Reyes Elementary School. Sana mag-enjoy kayo sa reunion nyo. I love you so much. Ayan. Pagka may panahon ako, pagka natapos ko agad yung gagawin ko, baka hindi ko pinangangako mga classmate and batchmate. Commercial break muna po tayo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2.
May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. With a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muli tuloy ang tsikahan, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Siyempre pa, dito lang yan sa programang Mahal ng Bayan. Ayan naman! Risa Rodriguez, binabati kita. And of course, si Connie Tan Aguilar. Hoy! Nako, isa pa ha, ihabol ulit natin ito si Ate V. Ang haba ng mga kwentuhan namin ni Ate V at ang isa sa mga pinagkwentuhan natin, yung kanyang pagiging gobernadora ng, siyempre, Batangas. Napagkwentuhan namin yung tungkol sa noong pumutok yung balitang may mga namatay na ibinaon diyan sa Taal Volcano, diyan sa lake diyan na kinailangan pag kumain ni Ate B dahil para suporta ng kanyang mga kababayan, kumain siya ng tawilis na isda. Dahil kinatakutan nga naman kumain ng tawilis, siya daw kain siya. At hindi lang yan sabi pa ni Ate B, bilang gobernadora, bilang ina ng Batangas, marami kang dapat isaalang-alang dyan. Eto, pakinggan natin ang naging isang star for all season na si Ate V.
presentation ito. Alam mo, sa politika, ang importante lang non-stop learning. Hindi porke kamukha niyan, may mga nagawa ka kahit paano maganda, okay ka na. Every day is a learning process. And definitely, you cannot do it alone. That's the two things most important na natutunan ko. You cannot lead alone. And secondly, no such thing as, miski sa showbiz, porke nanalo ka ng maraming best actress, parang ikaw na ang hindi magaling ka lang doon sa huli mo na pelikula, pero pagdating na iba, meron pang mas magaling sa'yo. You get me? So you're only good as your last film. Ganon din dito. Good ka sa last proyekto mo, pero tignan mo yung mga darating pa. So which means you should be open, learning. Huwag mo sabihin, alam ko na lahat yan. No such thing. Because everyday iba yung problema dumadating. Pag pumutok lang ang takal, di problema na naman yan. Huwag naman pahintulot ng Panginoon. Pag nagkaroon ng fish kill, ibang problema na naman yan. Kanina, yung perfect example, nagkaroon yung unang upo ko pa lang, 2 weeks, hindi ba nakalat na yung mga patay sa Taal? Nawalan ng trabaho yung mga mangingisda namin. At wala kasing gustong bumili ng isda. Pati nga ako, kumain na ng isda. Ang tawilis. Para ipakita na hindi mo naapektuhan yung isda namin dito. You get me? In the first place, yung tawilis hindi naman kumakain ng laman ng tao. Ang kinakain yan, halaman. Hindi ka ba natin Taal? Kasi napapadala siyang kahit sa ibang parte ng yung putong-putong na program. Yes, so far, yeah. Terbang program ang Batangas para... Every day we are monitoring, but according to PHIVOX, yan naman na nasa alert level 1 pa rin kami. It's a natural, minsan naglalabas ng init. Pero so far, PHIVOX naman ang re-report sa amin every day, wala naman alarming so far kasi nasa alert level 1 pa rin kami. Yan. Ate B, na-mention mo na parang movies lang, parang you're only as good as your last project. Yes. So namimiss ka na namin sa... I miss you, Dali! I miss you. When will you, do a movie? You know, What will convince you to do a movie? I have a very good story. And supposedly, I was about, supposedly, gagawin ko na sana, no? Because of important circumstances, I have to choose diba? Since first year ko, bitin lahat yung programa ko. Paano ko naman iiwan ito? Although yung puso ko rin ay nasa showbiz, nangihinayang ako. Pero hindi ko makakalimutan ng showbiz. I really don't know when, pero given a chance, talagang gusto. Given a chance, gustong gawin ni Ate B yung pelikulang isinulat pa ng ating national artist na si Ricky Lee. Ayan. At ayon kay Ate B, nanghihinayang siya kung hindi ito matutuloy dahil bagay na bagay sa kanya ang role. Well, sa totoo lang, marami ang mga fans ni Ate B ang nangangarap na sana ay makagawa ng muli ng bagong pelikula si Ate V dahil matagal-tagal na rin namang hindi na siya napapanood sa telebisyon, hindi na rin siya napapanood sa mga pelikula. Thank you sa imbitasyon! Ambet Nabus. Hello kay Ogie Narvaez Rodriguez. Hi! 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 Eto pa, ihabol pa rin natin. Nagkaroon ako ng chance at makachika nga ang grupo naman ng Inner Voices sa pangunguna naman ni Attorney Boying Vergado o Ray Vergado. At naghiwala-hiwalay na sila ng kanyang grupo dahil pare-pareho na silang busy sa kanilang mga negosyo. Pero pag may mga panahon naman na may gig sila, na meron silang concert o whatsoever, nakikita naman din sila. Hindi naman daw ibig sabihin na na-dismantle ang kanilang grupo ay wala na silang communication sa isa't isa. Kumbaga, nagtutulungan sila. Eto, pakinggan natin ang ating yung pakikipag-usap sa Inner Voices during concert nila sa sa Hard Rock diyan sa Conrado sa may Rojas Boulevard. Pakinggan natin.
So, yun yung flagship ng aking project. Kaya, hindi mo mawawala yung Inner Voices. Nandiyan lang kami palagi. Because kailangan din namin isa't isa eh. Pag masyado nang maganda yung buhay namin, kailangan pang tumitin ng konti. Oo, hindi mo masyado perfect ang buhay, so kailangan ko rin sila. And dahil pamilya na eh. Pamilya. Yes. May mga bagong songs na nalalabas. Meron ng Marcel. I-promote mo na, di ba? Okay po, ano pala, we're indie artist lang po. And yeah, lalabas na po siya end of this July. And yeah, titingnan po. Oh, ayan, Marcel, may ilalabas na sila aside from Inner Voices. Well, sa totoo lang, marami ang nalungkot ng madismantle o mawala ang Inner Voices. Pero hindi naman daw talaga automatic na nawala talaga. Kung hindi, may kanya-kanya lang silang pinagkakabalan. Pero naroroon pa rin yung pagkakataon na sila ay magkasama-sama. Marami ang nagtatanong sa akin, sino ba daw yung si Annalisa Boras Ansa, si Doktora Annalisa Boras Ansa? Hindi daw nila nakikita yung picture. Kaya eto, may picture kami, pakita nga natin. Ayan, si Doktora Annalisa Boras Ansa ng Swiss Dental Clinic. Ayan, marami ang nagtatanong at nagtataka sa akin, bakit ang ganda-ganda daw ng ngipin ko pagka puti-puti, kumikislap? Well, of course, yan ay dahil sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Parañaque. At kung gusto nyo magpagawa po, kahit ano po, ino-offer nila ang cosmetic dentistry, general dentistry, oral prophylaxis, restoration, extraction, oral surgery, odontotomy, for your dental problem, root canal, crowns and bridges, and katulad sa akin, veneers denture. Pumunta lang po kayo dyan at tumawag po dahil kailangan po syempre magpaano kayo dyan. Tumawag muna kayo, magpa-reserve muna kayo. Ayan, tumawag po kayo sa 0917-5599108. Ay! Nako, abangan po ninyo. Abang-abangan po ninyo ang akin pong vlog. Thank you so much kay Miss Susil Nipa. At napakataas po ang bilang ng aming episode sa kanya. Yung views namin mataas po talaga. Maraming salamat. Eto, abangan ninyo. Meron kaming pasabog. Meron kaming pasabog kay Derek Ramsey. Matagal-tagal na rin pong hindi nakakausap ng ating mga kaibigan sa press si Derek Ramsey. But this time, pasabog po uli. Pasabog ang aming kwentuhan. At bago po lumabas sa vlog ko po ito, bago lumabas po sa vlog ko, isi-share ko po dito sa programa. Dahil pag sinare ko po ngayon, marami po ang pipick up. Marami ang pipick up po. Di nga na yung aking vlog. Kaya thank you so. Ang taas po ng vlog ko. Maraming salamat po dahil kahit na sa maliit kong pangalan, kahit hindi po ako sikat sa showbiz, binibigyan niyo po ako ng pagkakataon na panoorin po ang akin pong vlog. At ipinapangako ko naman po sa lahat na kung ano man ang kinikita ko sa vlog ko, isinishare ko po ito sa mga batang higit na nangangailangan. Yun naman po talaga ang ipinangako ko, yung magpakain sa mga bata. And speaking of pakain sa mga bata, sa darating na linggo or Sabado, magpapakain po kami sa mga kabataan po sa Parola, Tondo, Maynila, sa 3 gate po. Sa 3 gate ng Parola at sa side po ng Parola, Binondo, magpapakain din po kami dyan. Dahil birthday po ni Maria Pangilinan. Taon-taon naman po ipinangako po ni Maria Pangilinan na magpapakain sa mga bata.
At tayo po ay instrumento lamang upang mangyari ang pangarap ni Maria Pangilinan na makapagbigay po siya ng kasiyahan sa mga bata. Ogie Narvaez Rodriguez and of course, June Lalin. Naku naman si June Lalin. Ang napakabait nating kaibigan na si June Lalin. Si Unica iha ko, si Amber Raimundo, si Flor Bea Sonsa, Ay! Eto na! Digi dong! Marami ang naloloka sa Super Mega na babaliw kay Joshua Garcia. Inuulan ngayon ng intriga si Joshua Garcia. Ang mga backlash, ayan. Ang mga paninira. Ang mga masasakit na salita. Ay, nako! Matitindi yung mga akusasyon. Kay Joshua Garcia matapos siyang tawagin ng mga online user na isang diehard Duterte supporters, DDS, dahil sa di umano'y pag-repost niya ng TikTok na parang nangungutya raw sa impeachment prosecution ni VP Sara Duterte at pag-follow sa Instagram account ng controversial Vice President at ng kakampi nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Oh, mapapaulala. Dahil gumigiling ang maanghang na komento ng marami nating mga kaibigan kay Joshua Garcia. Kinunek nila ito sa pag-i-endorso ng aktor sa isang construction work party list noong 2022 at 2025 election na di umano ay nanalo ng mahigit 16 billion government contract sa gitna ng mga investigasyon sa vote buying at mga luxury assets. Pero kahit marami-raming nadismayang internet users, kung saan ay nanawagan pang iba na i-boycott ang naturang aktor sa mga pelikula at mga endorsement nito, marami rin namang followers ang nakatanggap o nagtanggol sa nasabing binata. Yon naman! Kaya pa nga artista talaga, no? Ingat-ingat sa pagbibigay komento at pagre-repost. Kagaya niyan. Hanggang ngayon, ayaw tantanan si Joshua Garcia, syempre, ng mga maka-President Marcos din. Oy! Kayo po, anong masasabi po ninyo kay Joshua Garcia? Ay! Bakbakan, sagupaan, matira matibay. Ang master cutter ni Dingdong Dantes at si Gabo ni Coco Martin na pilit naman talagang pinagsasabong. Kung ang ABS-CBN ay may Coco Martin, ang GMA naman ay mayroong Dingdong Dantes. Pero ito ang latest.
kahit anong pagpapasabog, Ogie Narvaez Rodriguez. Ay, salamat nga pala kay Don ha. Don Sarmino na nakatutuwa ang ginawa niyang pag-host para sa pelikulang Brother in a River. Ayan Brother na River nga ba yun? Nakalimutan ko na naman. Diyos ko, kulang ng pork. Senior moment. Kakasayawan. Ayan. Kakasayawan. Ay napakaganda ng host. Pag-host nitong si Don Sermino. Siyempre tinulungan din sila sa tulong din ni Salvi Aces. Maayos. Talagang thank you so much na malengke po kami. May mga gulay-gulay po kaming dala-dala. At hello Rina Alcantara Mayli. At syempre pa kay Gerardo Caruskay, nakapitbahay ko dati sa Parola. Yun na nga, ang saya talaga ng industriya ngayon dahil tapos na talaga ang network war o sagupaan ng mga TV station. Kung noon hindi pwedeng makita ang mga bida sa magkabilang teleserye, ngayon may babanding-banding pa. Malaking bagay ng mga aktor PH at organisasyon ng mga artista na pinamumunuan ni Dingdong Dantes and Iza Calzado. Kamakailan nga ay halos sabay na nag-post sina Dingdong at Coco nang magkasama sila. Magkatapat ang mga pinagbibidahan ni Coco Martin na si Gabo at master cutter nitong si Dingdong Dantes. Pero kahit magkatapat pa, ay hindi iyon naging dahilan para maapektuhan ang dalawang aktor at sa katunayan, nagpa-picture pa sila ng magkasama. Masayang kwentuhan at makabuluhang palitan ng mga idea para naman sa proyektong ilulunsad ng aktor o League of Filipino Actors sa ilalim ng pamumuno ng ating kapwa-actor member na si Coco Martin. Para sa aktor, para sa mga aktor, para sa mga aktor at iba pang aktor sa likod ng pelikulang Pilipino at para rin sa mismong industriya. Well, marami ang nagsasabi na panahon na para magsama sa isang pelikula si Coco Martin at Dingdong Dantes. So, yan ang sweet-sweet nila. Ay, thank you sa RHTV. O, di ba, ang saya sa nila. Sana lang walang plastikan yan. Sana lang. Hindi plastikan yung yakap-yakapan na yan. Sana lang totoo sa puso nila yung ginagawa nilang yan. Ay, alam mo naman ang showbiz, di ba? Ay! Wala na po tayong oras. Gusto ko pa po sanang chumismis. Gusto ko pa po sanang magchika. Kaya wala na po tayong oras. Kaya magdadasal na po tayo pansamantala. Dasal po tayo sa asaliw ng awiting Panginoon Patawad po ni JB Pascual para sa panalangin sa kapayapaan ng Pilipinas. Bigla na lang akong dumalaw dyan sa Davao. Paulit-ulit po namin sinasabi, pansamantala po kaming mawawala. Kami lang ang programa lang namin ni Gorgie sa ere para bigyan ng pagkakataon ang impeachment dahil i-cover po namin iyon. At masasagasaan po ang aming programa kaya paumanhin po. Pero magkikita pa po tayo. Huwag kayong mag-alala. At ako po ay makakasama nyo pa rin every Sunday. Ang mawawala lang po yung programa namin ni Gorgie, Monday to Friday. Pero ako po makakasama nyo po ako every Sunday.
Makapangyarihang Diyos na sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng katarungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop, ng dayuhan na nakawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay magiyong liwanag sa Asya at sa buong mundo. Paulit-ulit po naming sinasabi na ang magulang, nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward dyan, ang mahalin at magbigay respeto sa ating mga magulang. Dahil sa bawat pananakit, pananalita man, physical man, na ginagawa natin sa ating ina, ama, lolo't lola, ay naghahatid sa depression, anxiety, kalungkutan na nauuwi sa maagang kamatayan. Pag namatay ang ating ina at ama, lolo at lola, wala na pong kapalit yan dahil nag-iisa lang yan. Hindi yan susi na pwedeng gawaan ng duplicate. Kaya pakamamahalin ang ating mga magulang, huwag natin silang sasaktan. At saka makabataang babae naman na nagdadalang tao at may problema ang kanilang pinagbubuntis. Ang sanggol sa sinapupunan ay hindi pinalalaglag, hindi pinaabort, lalong hindi pinaanod sa kanal at tinatapon sa basura. Dahil yan ay dakilang regalo ng Diyos. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumaatin ang presensya ng Panginoon. Gumawa po tayo ng kabutihan. Babu! If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinakaimportanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon,